Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Nakamamangha po ang tapang na ipinakita ng mga alagad, lalong-lalo na sina Pedro at Juan sa ating unang pagbasa ngayon. Sila po ay ipinadakip sapagkat sila ay nagpapahayag tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Natakot po ang mga Sanhedrin, ang mga Pariseo, ang mga elders, ang mga Saduceo, na baka mas marami ang maniwala sa mga alagad sa ating Panginoon kaysa sa kanila. Dahil takot sila sa kanila na mawala yung kanilang posisyon, kanilang pinatahimik ang mga alagad. Pero po nakakamangha na sa kabila nito, hindi naging duwag ang mga alagad ni Jesus. Kung dati sila'y nagtatago, ngayon, buong tapang nilang ipinapahayag ang ating pananampalataya kay Jesus, sa ating Diyos na muling nabuhay. Mapapansin din natin mga kapatid, na nang sila po ay ipinakulong, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nagpadala ng anghel ng Diyos para sila'y palayain sa kanilang pagkakakulong. Mga kapatid, mahalaga sa atin na magkaroon din tayo ng tapang na ipahayag sa ating pananalita, sa ating pagkilos, sa ating gawa, ang ating pananampalataya. Huwag natin itong ikahiya, huwag natin itong itago lamang sa atin. Ang epekto ng ating pananampalataya sa Diyos na muling nabuhay ay magkaroon tayo ng tapang at lakas na loob na ipahayag kahit saan man ang ating pananampalataya sa Diyos. Nawagaya po ng mga alagad, buong tapang at lakas ng loob nating ipahayag ang ating pananampalataya kahit na maraming tao ang gustong patahimik tayo, kahit na maraming tao ang gustong patigilin tayo sa ating ginagawang mabuti, sa ating pagpapahayag ng mabuting balita. Huwag na huwag tayong tumigil, huwag tayong matakot sapagkat gaya ng Panginoon, gaya ng sinabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, siya po ay nagpunta dito, hindi para tayo ay usigin, kundi para tayo ay palayain, para tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Sana po huwag na tayong maging duwag, maging matapang tayo sa pagpapahayag natin ng ating pananampalataya sa Diyos na muling nabuhay. Sabi nga nila, ang greatest evangelizers ay yung mga umibig, yung mga na-in love sa Diyos at walang makakapigil na ipahayag sa mga taong ang kanilang pananampalataya sa mga taong umibig na in love sa Diyos. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.